Kaya po, maminamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang ito natin pong balagawain. Ito po ang pakikinig ng salita natin pinakamamalapang Sus. Kaya iniyako po kayong tumayo bilang pagbibigay galang salita natin pinakamamalapang Sus. Nadadali po ng ating beloved ordained preacher, Edwin Monte. Palakpakan po natin ating pinakamamalapang Sus. Amen. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po, my beloved co-preacher, beloved Father Paul Manzano. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Diyos, sa mga oras po ito, malapit noon. Nagpupuri kami, nagpapasalamat, malapay noon. Hallelujah. Sa bawat yugto ng banal na gawain na natapos na, higit na pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong matamis na presensya, malapay noon. Hallelujah. At sa gana akay, wala akong magagawa, malapay noon. Sa unod na lang, inaamin po, Pastor, lang isa mo mga salita mo, Diyos. Hallelujah. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi, O Diyos. Pagpalay mong bawat sa amin, especially sa mga baguhan, malapay noon. At sa pangalan mo, mahal na Panginoon namin, sinasaway ang lahat ng demonyo ng pagalilangan, them who believe and doubt, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. At bago lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Palakpakan natin ating pinakamamalapay na praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din po aking dobleng paggalang, pagrespeto sa ating dearly beloved noble Pastor Evangelist Wildy Star Almeda. Praise God, hallelujah. At lagi natin pag-alala sa kanilang mga turo at aral. Praise God, ganoon din po ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda. Purihin ang malapay noon. And also the beloved children, grandchildren-in-law. Praise God, purihin po ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Yanda po natin ating mga sarili sa pakikinig po ng salita ng Diyos, maminamahal. Praise God. Hallelujah. Mahalaga po na ating matiyak ang ating mga kaligtasan. Let us confirm and make steadfast our salvation. Ating tiyakin at pagtibayin ang ating kaligtasan, mga minamahal. Sapagkat sa ating panahon, marami po ang nagtuturo patungkol sa kaligtasan. Ngunit, walang katiyakan at walang matibay mga minamahal ko na sandigan ng kanilang kaligtasan. But in our church, mga minamahal, sa ating banal na gawain, sa ating iglesia, mga minamahal, tayo po'y pinagpala ng ating dakilang Diyos. Everyone say, praise the Lord. Sa turo at aral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, our evangelist Wildy Star Almeda, ating beloved Pastor Lina Almeda, mga minamahal, hallelujah. Tiniyak nila ang kaligtasan para sa ating lahat na ang kanilang pagtuturo ay base sa banal na kasulatan. Just like Apostle Paul, mga minamahal. Sinabi ng Biblia, mga minamahal ko, praise God, and being now justified by His blood. Romans chapter 5, verse 9. Kindly po sa ating mga Bible reader. In the book of Romans chapter 5, verse 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Amen. Mga taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 9. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo ay nangagliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Amen. Amen. Praise God. Dito po sa unang versikulo, mga kapatid, ay binibigyan na tayo ng assurance o katiyakan sa ating kaligtasan, mga minamahal. By the blood of Jesus Christ, mga minamahal. And it was also written by Paul during his imprisonment in Rome, mga minamahal. Ito po ay isinulat din ni Apostol Pablo noong siya po ay nakabilanggo doon sa Rome, mga minamahal. During that time, mga minamahal, to remind them of the greatness of God, mga minamahal, praise God, upang palalahanan sila sa kadakilaan ng plano ng Diyos at kung paano mamuhay bilang isang matatag na mga mananampalataya, mga kapatid. Praise God. At sinabi na po sa Pablo, mga minamahal ko, doon sa mga taga-Efeso,
na tayo po'y niligtas ng ating mahal na Panginoon nang hindi saga ng ating mga gawa, mga minamahal ko. Praise God. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. From the book of Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Dito po sa aklat ng mga taga-Efeso, Kapitulo 2, ang talatay 8 at 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Amen. Amen. So niremind sila ni Apostol Pablo, mga minamahal, na ang ating kaligtasan at ang pagkaligtas ng bawat isa sa atin ay hindi po saga ng atin, mga minamahal. Praise God. So bakit, mga minamahal, upang ang bawat isa sa atin ay hindi magmalaki, mga minamahal? Tayo po'y niligtas ng mahal na Panginoon by the grace of God, mga minamahal. Hallelujah. Hindi po saga ng ating mga gawa. Yung ating mga gawang mabuti ay sumusunod lamang yan sa buhay natin bilang palatandaan o sign na tayo po'y mga anak ng Diyos. Ever say, praise the Lord. Pero hindi pala natin ito pwede pagmalaki, mga minamahal. Praise God. No? Sabi ni Apostol Pablo, praise, puri ng mahal na Panginoon. Now, balikan po natin Romans chapter 5, verse 9. Sa versikulo na yon, mga minamahal, ipinapakita, mga minamahal, ang isang higit na katiyakan na ang sabi ng Biblia, much more na meron tayo ngayon, mga minamahal. Ano po yung meron tayo ngayon? Inaring ganap tayo sa mamagitan ng kanyang banal na dugo. Justified by His blood, mga minamahal. Hallelujah. Without shedding of blood, kung wala po yan, mga minamahal, wala tayong kaligtasan, mga minamahal. Ngunit tayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos, minahal ng ating mahal na Panginoon upang tayo iligtas, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Ang ibig sabihin nito ay pinahayag na walang sala sa harap ng hukuman ng Diyos. Tayo na makasalanan, itinuring na matuwid. At ang halaga ng katubusan na hindi ito nakuha sa mabuting gawa o sa ating sariliyon, mga minamahal, o kanino pa man, kundi ito po ay binayaran ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Yung ating mga pagkakasala, mga minamahal. Hallelujah. At ang dugong ito ay sumasagisag sa kanyang buhay na inalay sa krus doon, sa Kalbaryo, mga minamahal. Sabi ng Biblia, praise God, hallelujah, the forgiveness of sin according to riches of His grace, mga minamahal. Ephesians chapter 1, verse 7. The book of Ephesians chapter 1, verse 7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Mga taga-Efeso, Kapitulo 1, versikulo 7. Na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo sa kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Amen. Amen, praise God. So gaano kalaki ang biyaya ng Diyos? Gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos, ang habag ng mahal na Panginoon? Hallelujah. Nagpapatunay ng Kanyang dugo ang tanging kabayaran sa ating mga kasalanan. At tinanggap natin ang kapatawaran, mga minamahal ko. At ang sabi ng Biblia, praise God, hallelujah. By the blood of Jesus Christ, sa dugo ng ating mahal na Panginoon, tayo'y nangalinis sa ating mga kasalanan. Mga kapatid. 1 John chapter 1, verse 7. First book of John chapter 1, verse 7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, ang talatay 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus
na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Praise God. So bigyan natin ng linaw ito mga kapatid. Tayo nililinis sa mamagitan ng dugo ng ating mahal na Panginoon. So marami naman nagsasabi niyan, mga minamahal ko. Kami rin, nalinis na rin ng dugo ng ating dakilang Diyos. Praise God. Pero makikita natin, paano nga ba ang isang tao nilinis na ng banal na dugo ng mahal na Panginoon? Ang sabi rito, we have a new life because our loving God has removed us from sin, mga minamahal ko, and forgiven us, mga minamahal. Yun po yung mga nilinis ng mahal na Panginoon. May bagong buhay. Everybody say, praise the Lord. Inalis ang kasalanan sa buhay niya. Pero kung sinasabi mong nilinis ka na ng mahal na Panginoon, pero nandun ka pa rin sa kasalanan, mga kapatid ko, hindi po totoo na nalinis ka na ng mahal na Panginoon. Ngunit sa ating mga minamahal ko, tayo nagpapatotoo, mga minamahal ko, nangyayari sa buhay natin dito sa gawain ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, totoong naganap ang paglilinis ng mahal na Panginoon. Praise God. Bakit, mga minamahal? Inalis na tayo ng mahal na Panginoon doon sa kasalanan, sa pamumuhay ng makasalanan. Everybody say, praise the Lord. Mula sa kadiliman, inalis tayo ng Diyos at dinala sa kaliwanagan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise God. Dapat makita natin yan. Mga minamahal, anong buhay mayroon tayo ngayon? Ay nung araw, nandun tayo sa bisyo. Ang mga kalalaki, nandyan po sa iba't ibang klase ng bisyo, mga minamahal. Pagpatay, pagsusugal, pagnanakaw, pambabae, mga minamahal. Nandyan po. Walang kabanalan. Pero nung tayo po'y tinawag ng mahal na Panginoon, hallelujah, hindi lang tayo tinawag, nilinis tayo sa mamagitan ng banal na dugo ng mahal na Panginoon at ang naging bunga nito, mga minamahal, ang naging resulta nito, mga minamahal, hallelujah, nagkaroon tayo ngayon ng bagong buhay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise God. Yan ang sinasabi ng Apostol Pablo na meron tayong katiyakan sa kaligtasan, mga minamahal. Dahil kung walang pagbabago sa buhay natin, wala tayong kaligtasan. Kaya nga sabi ng ating mga pastor, dito pa lang sa lupa, tiyak mo na ikaw ay tagapagmana ng buhay na wala hanggang, mga minamahal. Praise God. Mapatunayan mo na dito pa lang. Ano ang patunay? Gaya na sinasabi ng Biblia, lilinisin tayo ng mahal na Panginoon. At ang magresulta ng paglilinis ng mahal na Panginoon, magkakaroon tayo ng panibagong buhay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya nagbago mga buhay natin. Ang dati mga bakla ngayon ay hindi na bakla, mga minamahal. Ang dati mga tomboy ngayon ay hindi na tomboy, mga minamahal. Ang dati mamamatay tao, hindi na mamamatay na tao. Ang dati may mga keto, may karamdaman, pinagaling na, nilinis na ng ating dakilang Diyos. Yan ang bunga ng paglilinis ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Nililinis tayo ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, praise God, kapag nilinis tayo ng mahal na Panginoon, hallelujah, gaano man kabigat ang kasalanan natin, mga minamahal, kayang-kayang linisin yan. Gaano man kapula o gaano man kaitim, mga minamahal, pag lumapit tayo sa mahal na Panginoon, kayang linisin yan ng ating dakilang Diyos. Book of Isaiah chapter 1, verse 18, mga minamahal. The book of the prophet Isaiah chapter 1 verse 18. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Dito po sa Isaiah Kapitulo 1, versikulo 18. Magsipagito kayo ngayon at ay mga katuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagamat ang iyong mga kasalanan ay magiging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang ngebe, bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Amen. Amen. Praise God. So ganun po ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Ganun kalawak ang habag ng Diyos. Pag lumapit tayo sa Kanya, mga minamahal, gaano man kabigat ang ating makasalanan. Lumapit tayo, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Lilinisin tayo ng ating dakilang Diyos. Praise God. Kaya tayo po mga nalinis na ng ating mahal na Panginoon upang manatili ang kaligtasan para sa ating mga kapatid. Tayo manatili, mga minamahal, sa kalooban ng ating dakilang Diyos.
Praise God. Ano ang dapat natin gawin? Ephesians chapter 4, verse 22 and 23. Ephesians chapter 4, verses 22 and 23. That you put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, ang talatay 22 at 23. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalaya ng pagdaraya, at kayo'y magbago ng espiritu ng inyong pag-iisip. Amen. Amen po rin ang malapay nun. So yung dati nating buhay, sabi ng Biblia, praise God, na ito po ay pasama noon, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, iwanan na natin yun. Yung dati nating pagkatao, mga minamahal. Sabi ng Biblia, and be renewed in the spirit of your mind. Magbago tayo sa espiritu ang inyong pag-iisip, mga minamahal. Bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, hindi na tayo nag-iisip ng mga bagay na makasanlibutan pa, mga minamahal. Sabi ng Biblia, magbago tayo ng pag-iisip dahil kung yung pag-iisip natin noon pa rin, mga minamahal ko, ay dadalhin po tayo yan sa kasalanan, mga minamahal ko. Babalikan natin yan. Pero ngayon, hindi na natin dapat ang pag-iisip natin. Iniisip natin ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ano pa magagawa mo, mga minamahal? Hallelujah. Sabi ng Biblia, praise God, hallelujah. Romans chapter 12, verse 2, basahin niyo na sa inyong tahanan, mga minamahal. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable to God. Mga minamahal, yun po, mga minamahal, ang gagawin natin ngayon. Hindi na tayo makikiayon sa kanila. Dahil kung tayo makikiayon pa sa kanila, mga minamahal, hindi natin mapababago ang ating isipan na makasanlibutan pa rin. Mga minamahal, magiging makasanlibutan pa rin. Dapat po, hindi na tayo nakiayon sa kanila. Praise God. No? Magbago tayo ng pag-iisip. Ang pag-iisip natin ngayon, iniisip natin, mga minamahal, ano ang kalooban ng Diyos, ano pa magagawa mo, mga minamahal, para matiyak ang kaligtasan, mga minamahal. Dahil ang sanlibutan, dito lang yan, lahat ng gawain makasanlibutan, mga minamahal ko. Yan sabi ng Biblia, iwanan na natin sa kanila yan. Ephesians chapter 4, verse 24. Praise God. The book of Ephesians chapter 4, verse 24. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Mga taga-Efeso Kapitulo 4, versikulo 23. At kayo mga bihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Diyos na nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen, praise God. And that we put on the new man, which after God is created in righteousness and through holiness. Sabi ng Biblia, mga minamahal, magbihis tayo ng bagong pagkatao. Wala na ang ating lumang pagkatao, ibihis natin ang bago, mga minamahal ko, na yan po ay naayon sa kalooban ng Diyos. May pamumuhay na may kabanalan, mga minamahal. Pamumuhay na may katapatan, mga minamahal. Hallelujah! Praise God. Pamumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Sinasanay natin yung sarili natin sa kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Iwanan na natin, mga minamahal, makasanlibutang bagay. Hindi dapat tayo maging masanay doon. Sanayin natin ngayon ating sarili bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, sa kanyang kalooban, mga minamahal. Ito na po ang dapat natin ngayon, ang nasa puso't isipan natin, mga minamahal ko. Praise God. Hindi na mahirap sa atin. Bakit? Inilatag na rin sa atin ng ating mahal pastor ang kalooban ng mahal na Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, tandaan po natin, tutulungan tayo ng ating mahal na Panginoon. Paghanda kang gumanap at ganapin ang kalooban ng Diyos, tutulungan tayo ng ating mahal na Panginoon. May pagsisikap, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Huwag nang mamuhay sa ilalim ng bigat ng pagkakasala. Kung tinanggap na natin ang ating mahal na Panginoon, ang kanyang dugo ay naglinis na o nilinis na tayo, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Tiyak ang kaligtasan
May buhay na wala hanggan, hindi pakasakali mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, much more shall we be saved mga minamahal. Praise God. Dahil ang kaligtasan, the salvation given by God does not depend on our own strength mga minamahal ko, but on the faithfulness of God mga minamahal ko. Hindi dahil mga minamahal ko, hallelujah, praise God. Hindi tayo nakadepende mga minamahal ko, praise sa ating karunungan, kalakasan, kundi ang kaligtasan natin dahil sa katapatan ng Diyos. Pag tayo lumapit sa Kanya, sinuko natin ang buhay natin sa Kanya. Pag sinabi na malapay, ililigtas tayo, mga minamahal, ililigtas tayo, mga minamahal. Kung makita na malapay noon, pinapahalagan natin ang pagsunod natin, mga minamahal. Hallelujah! Ang kaligtasan ay hindi mawawala sa atin, mga minamahal. Kung ito ay ipagtatrabaho natin, mga minamahal. Purihin ang ating malapay noon. Ang sabi ng Biblia, 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. The first book of the Thessalonians, chapter 1, verse 10, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Tesalonika, Kapitulo 1, ang talatay 10. At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit, na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Amen. Amen. Praise God. So tinitiyak ng ating malapay ng ating kaligtasan kung tayo sumampalataya at maniwala sa Kanya mga minamahal, paglingkuran natin ang buong puso at kaluluwa natin mga minamahal. Praise God. Hallelujah. At ang sabi ng Biblia, bilang mga anak ng Diyos kayo mga minamahal, na pinagpalan lubusan ng mahal na Panginoon, hindi na tayo tinalaga ng Diyos, mga minamahal, sa Kanyang puot, mga minamahal. Kung tayo po ay lalakad sa Kanyang kalooban. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. The first book of the Thessalonians, chapter 5, verse 9. For first book of Thessalonians, chapter 5, verse 9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Dito po sa unang Tesalonika Kapitulo 5, versikulo 9. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, hindi na tayo tinalaga sa puot ng Diyos, mga minamahal. Ano kondisyon? Ang kondisyon, kinakailangan, hindi na tayo lumalakad sa laman, mga minamahal. Kundi tayo lumalakad sa Espiritu. Sabi ng Biblia, wala nang paghatol. Romans chapter 8 verse 1, mga minamahal, wala nang paghatol ang na kay Kristo kung lumalakad sa Espiritu. Pero kung sinasabi mong, mga minamahal ko, hallelujah, kung ikay lumalakad sa laman, mga minamahal, hahatulan ka pa rin ng Diyos. Kailangan lumalakad sa Espiritu. Ano ang paglakad sa Espiritu, mga minamahal? Ang pagsunod natin sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Embassy, praise the Lord. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Naintindihan po ba natin? Kailangan lumakad tayo sa kalooban ng Diyos upang wala ng paghatol na darating sa atin. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo itinalaganan ng Diyos, hindi para dumanas ng puot, kundi upang magkamit ng kaligtasan sa mamagitan ng ating pinakamamalapang na Jesucristo, mga minamahal. Kaya tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Lalo pang binigyan, mga minamahal, ng katiyakan ng ating makaligtasan. Dahil ginanap ng mahal na Panginoon ang kanyang pagtubos sa ating mga minamahal ko. Noon tayo makasalanan pa. Sabi ng huling talata, Romans chapter 5 verse 8. The book of Romans, chapter 5, verse 8. But God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Yes, hallelujah. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 5, talatay 8. Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon.
Kaya sa ating paglilingkod, mga kapatid, hindi po tayo nagbabakasakali ng ating kaligtasan. Tiyak ang ating kaligtasan, mga minamahal. Unang-una, ating napatunayan tayo nalinis ng mahal na Panginoon. Naging bunga nito ay ang pagbabago sa buhay po natin. Inayos ng mahal na Panginoon ang magulo nating buhay, mga minamahal. Na nung araw, wala tayong kapayapaan, walang kagalakan. Nandun ang kasalanan, walang kalayaan. Ibigin mo man gumawa ng mabuti, ngunit ika'y bigo, mga minamahal. Pero nung tayo naglingkod sa Kanya, nilinis tayo ng ating mahal na Panginoon. Tinanggap tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah! At ang sabi ng mahal na Panginoon, nung tayo makasalanan pa, mga minamahal ko, while we were yet sinner, Christ died for us. Siya'y namatay para sa ating kasalanan, mga minamahal. Kaya tiyak ang ating kaligtasan. Walang dahilan para hindi tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, hindi tayo nagbabakasakali sa ating paglilingkod. May kaligtasan, may buhay na wala hanggang sa piling ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ganyan tayo minahal ng malapin. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hallelujah. Kapag naunawaan mo ang mensahe ng malapin noon, hindi ka pwedeng magpasalamat sa Diyos. Magpapasalamat ka sa malapin noon, hallelujah. Sapagkat ngayon, mga minamahal, hallelujah, tiyak na natin, tiyak mo na ang kaligtasan na meron ka. Mga minamahal, ang gagawin na lamang natin, ipagtatrabaho natin ang ating mga kaligtasan. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo nagpapasalamat sa malapay noon. Hallelujah. Oh God, thank you for loving me. Hallelujah. Salamat sa iyo, malapay sa pagmamahal mo sa amin. Hallelujah! Napakabuti ng mahal na Panginoon. Pag inisip natin, maminamahal, gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yes, thank you, there is Jesus.